Hello, good day and welcome back to our YouTube channel, Marjan's Garden. So, for today's video guys, ayan, bibigyan ko kayo ng care tips dito sa ating Judata. So, ito guys ay nabili ko kay Ma'am Chelsea. Yan. At ang ganda na niya ngayon guys. So, before kasi, nabili ko to na maninipis pa talaga siya guys. And hindi pa ganito kakapal. So, ang ganda nito guys kapag nai-stress siya. So, papakita ko yung photo dyan sa gilid, guys. Yung stress na Judata. So, napakaganda nito, guys. Kaya nagustuhan ko to. Kasi, ang ganda ng kulay niya kapag stress. And, before, akala ko mahirap siyang alagaan. Pero, guys, madali lang pala siyang alagaan. So, ngayon, bibigyan ko kayo ng care tips dito sa ating Judata. So, para if ever man na may gusto din sa inyong mag-alaga ng ating Judata, ayan, magdagdag sa inyong collection ng Judata ay, may care guide po kayong pwedeng mapanood. So, ayan, ito ate pong Judata ay napakaganda niya kapag stress. And sa watering po nito guys, ay gusto niya yung lagi siyang nadidilig pero wag lang po ma-overwater. Kasi po kapag na-overwater po siya, ay mapapansin nyo po dito sa mga ilalim ng kanyang leaves, nagi-yellowish po yung kanyang leaves and then nag-start na din po siya mag-rot. Pero kahit po nagra-rot po yung nag-stem rot po siya, nagkakaroon po yan ng baby. So yung babies niya po, pwede natin yang kunin. So kagaya nito, pwede natin yang tanggalin tapos isisiksik lang natin dyan. So kagaya nito guys, ayan yan. Mga babies niya lang yan guys na naputol ko dyan tapos ginaganyan ko para maparami ko siya. So ito yung propagation ko sa kanya. Ilang linggo na rin to na propagation ko sa kanya. Ayan siya. So diniligan ko siya. Ayan. Ito yung mga galing sa mga ganito niya guys. Oh. Yan, ganyan. So, ayan. So ito kasi guys, nandun to banda sa gilid and lagi siya dong nababasa-basa. So, nadiligan ko pa naman to last day. Kaya naman, yung iba ay pumangit. Ayan pumangit siya. Pero makaka-recover din yan guys after mga ilang days kapag hindi na natin yan na pabasa. So, lalagay ko yan sa area kung saan hindi na siya mababasa. Kasi basang-basa talaga itong soil na to. Kasi nadiligan ko ito last day tapos laging maulan ngayon. So, lagi din siyang nawiwisikan dun sa area na napaglagyan ko sa kanya. So, yun yung gusto ng ating Judata para mas lumago siya guys. So, gusto niya yung nadidiligan siya. Ayaw niya yung lagi lang siyang tuyo. Ayaw niya ng ganun. So, gusto niya kapag natuyo na yung soil niya ay didiligan mo siya ulit. Kasi kapag napabayaan natin siya guys, hindi natin siya nadidilig, mabilis siyang magmadrayan ng mga leaves. Kaya, ang nangyari, lumiliit yung kanyang rosette. So, kapag tama naman yung guys, yung pagdilig natin sa kanya ay, talaga, maganda yung ng leaves niya. So, parang ang taba niya tingnan kasi nga, kumpleto yung leaves niya. Yan. So, pero sa pagdilig talaga guys, kailangan nating tingnan kasi, kapag na-overwater naman natin ito, ay talagang nag-yellowish yung mga leaves niya. Tapos, pag nasobrahan pa talaga siya, hindi natin naagapan, nag-stem rot siya. So, ganun yung napansin ko nito sa ating Judata. So, ayan, nagkakaroon na siya ng flower stalk. Ayan, naputol yung isa. Yan, nagkaroon na siya ng flower stalk. Ayan, magpa-flower na siya sa akin. Hindi ko pa nakikita yung flower nito, guys. And, ito naman, guys, ay mabilis lang tong ipropa. Yan, sa pagpupropagate, tatanggalin lang natin ito. Yung mga yan, ikakat lang natin yan, tapos ipapatong lang natin dito. Kagaya nung ginawa ko dito, guys. Ayan. And ito, ganun din to. O, yan. Diba? Yan. Pinutol ko lang yan. Yan, pinutol ko. Tapos, ipapatong nyo lang yan dyan, guys. So, pero kailangan, kapag naganyan kayo, guys, ay wag nyong hayaan na ilagay sa nainitan. So, dun nyo po muna ilagay sa shaded area. Kasi kapag ganyan, lalo't wala pang roots, pwede po yung ma-sunburn. Ayan. So, yan po yung care tips natin kay Judata. So, ayan, ito po, basa po to kasi diniligan ko to last day. And, ayan, okay na okay siya. Tapos, kapag na po tayo nagdilig, dapat po yung pagdilig natin sa kanya, itatanggalan po natin ito ng water na naiipon dyan sa rosette niya. Kasi, mabilis din po itong ma-crown rot. Yan, kapag lagi siyang nastaka ng water sa crown, so naka-crown rot po siya. So, kapag dinilig ko, binubuhusan ko, pero pinuputputan ko po yung kanyang rosette. Ayan.
O, di ba guys, ang ganda ni Judita. Kahit na hindi siya stress, nagagandahan ako sa kanya. Lalo na kapag naging stress pa to. Ayan, so hindi ko lang siya masyadong ma-stress dito kasi walang init ngayon dito guys. Ayan, ilang araw na walang init. So, ayan. Pero kung mapapansin nyo guys, di ba mayroon mga kulay-kulay yung mga tips niya. Ayan, sa mga babies niya. May mga kulay-kulay. Kapag po to naging stress, nagiging ito parang nagiging yellow-yellow, tapos makikita nyo yung mga ganitong color yan sa mga tips, yan, sa mga gilid-gilid ng kanyang mga leaves. Yan, basta maglalagay na lang po ako ng photo na stress na Judita dyan, sa gilid, yan. So, sa sunlight requirements naman po nito, ay gusto po nito yung hindi gaanong mainit. Yan, so parang ano lang, shaded lang talaga siya. So, bright shaded area yung gusto niya. Pero kapag stable na po ito sa atin, pag stable na talaga siya, pwede na natin siyang unti-untiin sa init. Kasi dito sa akin guys, before nasa shaded area lang talaga ito. Ngayon, stable na siya. Nilabas ko na siya dun sa kasama ng mga succulents na naiinitan talaga. Ayan, pero dahan-dahan lang po sa paglabas sa kanya sa nainitan kasi ano din to guys sa sunburn. Ayan, mabilis din siya ma-sunburn kasi yung leaves po niya at talagang malambot. Hindi naman yung matigas naman siya, kaso lang kunting ganun mo lang yan sa kanya guys na agad siya. So, mabilis siyang parang fragile siya talaga. So, kailangan talaga nating ingatan sa pag-introduce sa kanya sa sunlight. So, kapag na-introduce nyo naman yan guys sa morning sun, hanggang paabante yun hanggang maghapon. So, kada araw yan, ganun yung ginagawa ko pag nag-introduce ako sa sunlight. Araw-araw nag-aabante sila. Yan. Kaya, kapag nasanay na sila sa ganun na introduce ko sa sunlight, so, hindi sila nasa sunburn, diba? Kasi unti-unti na-adapt nila yung init dito sa atin sa lowland. So, ayan lang guys yung maibibigay ko sa inyong care tips dito sa ating Judita. So, napakaganda po ng succulents na ito. Kaya naman kung gusto nyo din ma-try ito sa inyong garden guys, bili na kayo kasi maganda po talaga siya and mabilis lang din naman po siyang alagaan. So, yun lang. Kailangan lang po talaga natin alamin kung ano yung mga bawal at dapat nating gawin para mabuhay natin sila at mapalago. Yan, kagaya nito, nagsimula lang din po ako sa maliit and then hanggang sa napadami ko na din siya. Ayan, so that's all for today's video guys and I hope you enjoy watching and see you on my next vlog. Happy gardening everyone. Bye-bye!